isang Mambang Supremo. Hindi! Wala ko kapayan! Wala pa siya matutulayan. Higit dahil sa kanya, hindi mag-aalam ang ating puso! May napatunayan ba siya sa mga labanan sa Maynila? Hindi niya po. Wala na siya Mag-aalam ang ating puso! Ang posisyon ng direktor del interior ay narapat lamang pamunuan ng isang edukadong katulad ni Jose de Rosario at hindi na supremo na hindi naman nakapagtapos ng mga antas ng pag-aaral. Abay, ako ba ay isang mangmang upang hindi kayang pamunuan ang isang mababang posisyon? Tinatanggap ko ng buo ang resulta ng pagpupulong na ito, ngunit hindi ko tatanggapin ang kalapastanganang ito! Sapagkat ako rin naman ay isang gago at inutil sa inyong mga malinaw na mata. Bilang pinuno ng pagpupulong na ito, ang halalan ay dinideklara kong invalido! Punyeta! Pangulo! Walang puwang si Andres sa pamalaan. Ang kanyang mga krimen ay sapat na dahilan. Mukhang panahon na. Hindi na tayong pwedeng maghintay pa. Masusunod. Ngunit ano ho ang inyong utos, aming Pangulo? Dakpin niyo si Andres. May mga ulat na sinunog niya ang baryo at simbahan sa Indang. Hindi na kayang tiisin ng taong bayan ang kanyang mga krimen. Ano ang kanyang mga tauhan? Wala akong galam! Gawin niyo ang lahat madakip lamang si Andres. Kahit isama niyo pa ang kanyang asawa at kapatid! Kayo ay inatasan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito para sa ating bayan. Tama. Ano po? Kanyang sikmura ko. Ano ba naglagay ito dito? Tunat kumain. Tama, gutom na ako. Gutom mo ko. Oh, gutom na po talaga. Huwag na kayong mahiya. Isa pa. Ano nangyayari? Bunzon, Pawa, mga kaibigan, umarito kayo sa tamang oras.
Halina't samahan niyo kami magagahan. Andres Bonifacio E. De Castro, sa utos ng pinakamamahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ikaw ay pinapadakip sa iyong mga krimen. Krimen? Anong krimen? Mga kaibigan, baba niyo inyong sandata. Huwag tayong makipag-away sa ating kapwa Tagalog. Hindi ka dito! Tumahimik ka! Anong nangyayari? Aguinaldo? Idor ng pamahalaan! Hindi ito ang kalayaan na pinaglalaban ko! Pinapalakas sila ang kalaban! Huwag niyong hayaan maulit ang kasaysayan! Huwag raw ho ninyo babasahin ang liham na ito hanggat wala pa kayo sa nakaulat na destinasyon. Sa wakas at ililipatin na rin kami sa mas maayos na silid. Sandamakmak ang peste dito sa Maragondon. Buti lang at makakaalis na kami. Kaibigan kong Lazaro, naalala mo pa ba ang oras natin sa Tondo? Noong tayo'y bata pa, hindi pa tayo mulat sa kasakiman ng mundo. Sino mag-aakala na sa bilis ng panahon, sa ganitong paraan pa tayo muling magkikita? Dito na tayo. Lazaro? Ano to? Anong ibig sabihin nito, Lazaro? Bakit? Hindi maaari. Hindi. Lazaro, patawarin niyo ako, kapatid. Pasensya kaibigan, ngunit hindi ko masusuway ang aking tungkulin. Lazaro! Lazaro naman! Gawin nyo na. Kapatid! Procopio! Tulungan mo ako! Procopio! Wag!
Nasaan ang aking kapatid? Patay na si Procopio? Nasaan si Procopio? What? Sundan nyo! Lazaro! 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 Lazaro? Bilisan nyo, hindi ko kayang gawin to. Lazaro, saan ka pupunta? Patawad, kapatid. Nuestra patria Filipina, cuya tierra es oro y púrpura, tantos tesoros guardia en su lar que tientan al hurtador, y es por eso que los sajón con filtración la subyuga, patria mía en prisión. Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, may mas malaki tayong kalaban kaysa sa Amerikano. Ang ating mga sarili.